Maingay ang yapak ni Elliot nang pumasok siya sa grand hall ng kanilang mansyon, ang bahay na kinalakan niya. Naamoy niya kaagad ang mabango at masarap na pagkain mula sa kusina. Pinagagaan nito ang tensyon sa loob niya. Ayaw niya sanang dumalo sa buwanan nilang hapunan kaso napilitan siya nang pumunta ang ina niya kanina sa opisina. Nang pumasok siya sa dining room, inangat agad ni Edmond ang ulo. Ang tatay niyang di mabasa ang ekspresyon gaya ng dati. Nakaupo to sa uluhan ng lamesa. Nasa kanan nito ang ina niya. Magarbo ang suot nitong bestida. Katabi nito ang kapatid niyang babae na si Euphemia na nasa cellphone ng atensyon. Sa harap nito, ang kakambal na si Ephraim na nababagot. Iniwanan ng mga ito ang dalawang bakanting pwesto malapit sa ama niya. Umupo siya at kinuha ang table napkin na parang walang nakita. Tumikim ang ina niya. Napansin nitong hindi niya sinama si Juliet. Sumingkit ang mga mata ni Marguerite. Kumislap ang ilang strand ng buhok nito mula sa liwanag ng chandelier. Binasag nito ang katahimikan nila. "Where is Juliet, Elliot?" Pagdedemand nito sa matalim at walang tawad na tono. Nagtama sila ng mga mata habang napatiimbagang siya. "She's not coming tonight, Mom." Sinuntok nito ang lamesa na ikinaigtad ni Euphemia. Nakasimangot itong ibinaba ang phone. "Not coming?" Asik nitong mariing tinikom ang mga labi. Huminga muna ng malalim. What excuse could she possibly have for missing another family dinner? Engaged kayo, Elliot. Hindi ko matatanggap to. Sinapo ng ama nito ang noo. "Elliot, you've always been an obedient son. Simple lang naman ang gagawin mo, hindi mo pa magawa. I thought you and Juliet are close enough to be engaged." Naikuyom niya ang mga kamay sa gilid niya. "Kayong may kagustuhan na i-engage ako sa kanya. You already know that Juliet is not in love with me." "It's not about love. It's about business, Elliot. Itatak mo yan sa kokote mo. Mortes family had helped us for a long time. Bilang utang na loob, pinagkasundoan namin kayo ipakasal." Mariing sambit ng ama niya sa matigas na ekspresyon. Bawat salita nito tila kutsilyo na sinasaksak siya. "Yeah, you have a point, Dad. But maybe it's time you realize that I won't be controlled like a puppet on strings." Tumayo siya para iwan ang mga ito. "I will make sure I cancel our agreement as soon as possible." "How dare—" Bago siya tuluyang umalis, nilingon niya muna ang mga ito. Nakaawang ang labi ni Euphemia samantala si Ephraim ay nakatukod ang siko sa lamesa, nababagot. Umaapoy ang pagmumukha ng mga magulang niya. "I'm done with your charades," singhal niya. Tsaka tinungo na ang pintuan. Subalit sinundan siya ng ina niyang balot-balot ng galit. "Elliot, don't you dare walk away from me." Hindi niya yun pinansin. Pinatuloy niya lang ang paglalakad palabas ng dining room hanggang sa paglabas ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa mainit niyang balat. Gumaan ang loob niya mula sa bigat na pinapasan niya nang sinara ang pintuan ng bahay. For the first time in a long while, he felt like he could finally breathe. Tahimik niyang tinungo ang makintab at itim niyang sasakyan na malayo ang iniisip. Nasa isip niya pa rin ang mga kaganapan kanina. Ito ang unang beses na sinuway niya ang kanyang mga magulang at kailangan niyang paghandaan ang susunod na mga consequences. Alam niya kung gaano ka-powerful ang chairman ng Malyari Group. May kakayahan tong sibakin siya sa pwesto. Wala siyang pake. Buo na kasi ang desisyon niyang i-cancel ang engagement. Para sa kaligayahan ng mga kaibigan niya, gagawin niya ang lahat, mawalan lang siya ng sariling kaligayahan. Kaya, sinanay niyang sariling mamuhay ng normal dahil darating ang araw na maghihirap siya. "Elliot!" Tawag ng di pamilyar na boses nang hawakan niya ang handle ng sasakyan. Huminto siya, ibinagsak ang kamay bago to nilingon sabay buntong hininga. Isang matamis na ngiti ang bumungad sa kanya ni Shara Elizabeth, ang kaibigan ni Euphemia. Mahaba ang kulay chestnut nitong buhok na tumatalbog sa bawat hakbang nito. His persistent admirer. His expression remained impassive, his dark eyes narrowing slightly as he watched her approach. "What do you want?" he asked coolly. "Hindi ko inaakalang magkikita tayo dito, Elliot," sabi nito sa mapaglarong boses at kumikinang ng mga mata. Sumandal pa ito sa gilid ng sasakyan niya. Inikot ng bahagya ang ulo para tingnan siya habang kikisap-kisap ang mga mata. Napatiimbagang siya. Sinubukang itagong iritasyon.
Nagpunta ka dito para sa kapatid ko, bakit di ka pa tumuloy? Tanong niya sa matigas na boses. Humaba ang uso nito at sinabit sa tenga ang ilang strand na tumakip sa mukha nito. Oh, come on, don't be so cold. I was just passing by and thought I'd say hi. Sinipat nito ang kanyang paningin. Ginalang tingin hanggang napadpad sa dibdib niya bago binalik ang tingin sa kanya. Namukha nito ang pagiging malandi. He hate flirty girls. Sarap sakalin. He folded his arms across his chest, the muscles in his forearms tensing. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako kasi may pupuntahan pa ako. Hindi to natinag, imbes lumapit to sa kanya. Alam mo ba, hindi mo kailangan maging serious palagi. You could use a little fun in your life. Tumalim ang pagkatitig niya sa dalaga. Kapag hindi siya makapagtimpi, masasakal niya to nang wala sa oras. Inangat nito ang kamay at simulang gumuhit sa dibdib niya gamit ang hintuturo. You really shouldn't. He catched her wrist quickly. His grip was firm but not harsh, and he locked his eyes into hers with a silent warning. Oh, come on. Can't I have a little fun? Reklamo nito na dismayadong napanguso. Find someone else to flirt with. Shara, I'm not interested. Madiin niyang pahayag na layuan ito. Shara, what are you still doing here? Tanong ni Euphemia. Iritadong sumulpot to sa harap nila. Hinawakan agad nito ang kamay ni Shara para kalad ka rin, papasok ng mansyon. I'm just trying to flirt with your handsome older brother. Makonyot tong saad na nagpatianod sa kaibigan. Yucky! Sa kapatid ko pa talaga? Umiling-iling siyang pumasok sa driver's seat. He is really exhausted today. Matrabaho man o pamilya, dagdag pa sa mga sumisingit sa buhay niya na walang ibang ginagawa kung hindi ang bisitin siya. Sa sobrang irita niya, pinaharurot niya ng mabilis ang sasakyan niya. Mabuti pa tumambay muna siya sa Kingdom Nightclub, ang sekretong nightclub ni Johannes. He entered the dimly lit nightclub, the pounding bass reverberating through his tired bones. The room was a haze of neon lights and swirling bodies, stark contrast to the suffocating weight of his day. His family, his work, it all felt like a noose tightening around his neck. Nakita niya agad si Johannes. Ganitong oras, tumatambay sa sekreto nitong bar. Nakaupo to sa mataas na stool ng bar counter, tumutungga ng paborito nitong tequila sunrise. Bagsak ang balikat niyang umupo sa tabi nito at umorder ng gin. Long day? Pasimula ni Johannes na inangat pang isang kilay. Pinatong magkabilang siko na humarap sa nagsasayawan. You have no idea, anas niya. Kinuskus niya ang kanyang noo na parang sinusubukan burahin ng stress na bumuon sa kanyang isipan. Tinungga agad niya ang gin ang inabot nito ang bartender. Naramdaman niya ang init sa lalamunan nang dumaan ang likod doon, ngunit hindi nito iyon napawi. Ang bumabagabag sa kanya. Everything's a mess. Alam niya na halos hindi marinig sa ingay ng musika. Ang pamilya ko, ang trabaho, wala talagang maayos sa akin ngayon. Tinungga niya ang alak. Tumango lang si Johannes habang naniningkit ang mga matang pinag-aaralan ang kanyang ekspresyon. You're carrying too much, man. Minsan, kailangan din mag-let go. Mapait siyang tumawa. Marahas at basag ang tunog noon. Let go? Kahit kantahin ko pang let it go, dude, walang mangyayari. Sino bang makakahinga sa sitwasyon ko ngayon? Inayos pa nito ang pagkakaupo. At tumarap sa bartender para umorder ng 2 botelya ng alak. Huwag pa sobra, Elliot. Kahinaan mong alak. Sa tuwing umiinom ka, nangahalik ka. So ano ngayon? Mabuting ikaw na lang halikan ko kaysa kay Juliet? Putol niya na tinungo ang bakanteng lamesa. Sumunod naman si Johannes sa kanya na may pag-aalala. Kadiri ka, dude. Sasamahan na lang nga kitang magtagay. Baka mauwi ka sa ibang bahay niyan. Sabi nito na umupo sa harap niya. Pinandilatan siya ni Johannes nang inumin niya ang alak na hindi gumagamit ng baso. Mukha siyang lasinggero na desperado habang tinutungga yon. Nagdududa tuloy ako kung ikaw ba si Elliot. First time kitang makitang umakto ng ganito. Suminghap to sa hangin bago ininom ang alak nito na inihanda sa baso. I'm so tired. Reklamo niyang pinahira ng bibig gamit ang baso nito. Lumagok ulit ng alak. Hindi umiimik ang kaibigan. Pinagmasdan siyang magdrama sa harap nito. Di niya mapigilang umiyak, tumawa o di kaya sumigaw hanggang sa umupo siya sa tabi nito.
Hinarang ni Johannes sa mga kamay nito sa kanya na akma niya tong gagawa ng masama. Malakas siyang tinulak nito dahilan para mahiga siya sa couch. Bumangon siya pero di niya magawang umupo ng maayos dahil nahihilo siya. Ito ang unang beses na uminom siya ng ganito karaming alak. Mawawalan yata siya ng bait. Call my secretary, John. I want her right now. Maotoridad niyang utos dito. Natataranta tong kinapkapan siya hanggang sa mahawakan ang cellphone niya na nasa bulsa niya. Come here quickly, Rose. Nanginginig nitong si Ad. Gumalaw siya at sinubukan agawin ng cellphone sa kamay nito. Tinulak siya nito papalayo. Sa Johannes to, nasa Kingdom Bar kami. Bilisan mo bago pa magwala si Elliot. Nawawalang pasensya nitong si Ad. Pinagmasdan siya nitong nakahiga sa couch. Sa posisyon niya ngayon, para siyang baliw na nalasing sa konting alak. Bumagsak ang panga ni Rosette nang maabutan niya ang boss na dinudumog ni Johannes. Lasing na lasing si Elliot. Halos nakasandal na sa kaibigan nito na mukhang matutumba sa bigat. Tumatawa ito na tila siraulo. Winawagay nito ang mga kamay habang sinusubukan yakapin si Johannes at tinangkapang hahalikan ito. Tinulak to ni Johannes pero hindi makawala sa kanyang mapanganib na kilos hanggang nagtagumpay itong halikan sa pisngi. Sir Elliot! Nanlalaki ang mga mata niyang tawag habang nagmamadaling lumapit sa mga ito. Inawat niya agad ang boses kahit hindi siya nito pinapansin. Pumiglas to kaya nabitawan niya at halos mapaupo siya sa couch. Bumalik to kay Johannes. Nagtangkang halikan ulit ito. Parang nalulunod sa kumunoy ang kaibigan nito. Namumula ang mukha at pawisan, pilit iniiwasan ito. Hindi magawang tingnan siya sa mata ng lalaking kausap niya kanina sa coffee shop sa sobrang embarrassment nito. Ito ang unang beses na nakakita siya ng lasing na humahalik sa kung sino bang madiskitahan nito. Ang malamig niyang boses nang hahalik pala kapag lasing. Sekreto siyang tumawa. Malamang ito ang tinatago na kapintasan ng boss niya. Kapag malaman ito bukas ang ginawa ngayon, tiyak mamamatay ito sa hiya. Sir, lasing na po kayo. Tama na po yan. Sinubukan niyang awatin muli ito. Hindi niya na hinila na malakas ang braso nito kaya halos madikit ito sa kanya. Tara na, umuwi na tayo. Mabibigat ang mga talukap nitong tiningnan siya. Kumibot pa ang labi habang naguguluhan siyang tinuturo. Sino ka? Tanong nito. Nasinghot niya ang amoy ng halik. Kahit mabaho, mukha pa rin gwapo. Ako ang sekretarya mo, si Rose Mendoza. Naalala nyo? Pakilala niya na ikinasimangot nito, tsaka biglang tumawa. Sira ulo pala ito kapag lasing eh. Sumasiyaw to habang hinihila niya paalis sa pwesto nila. Tumingala muna siya kay Johannes. Tumango at nagpasalamat gamit ang mata. Binuhat niya iyon ng tinik na tinungo ang bar counter. Samantalang siya, mukhang maluloka na sa inaasal ng amo niya. Nagiging isip bata ito at panay ang bungis-ngis habang kinakaladkad niya palabas ng exit. Pawisan at hinahapo siya habang pasan ito. Where are we going? He mumbled, his legs wobbling beneath him. Ano pa? Di uuwi? Ihatid ko na po kayo, sir, sagot niya habang nagtitimpi pa siya. Bigla itong huminto sa paglakad. Tiningnan siya ng diretso sa mata. You're my secretary? Puno ng pagtataka ang boses nito at parang discovery nito na may superpower siya. Ngumiwi siya at sinubukan hilahin to. Yes, Mr. Merlari, I am your secretary. You've seen me every day for every second of the past 1.5 months. Nauubusan niyang pasensya na paliwanag. He suddenly burst into laughter, throwing his head back like she just told the world's funniest joke. My mysterious, very mysterious secretary. I like her. Teka, you're her. He pointed at her dramatically, as though piercing together a conspiracy theory. Yeah, ako nga siya. Umuwi na tayo, sir, bago ka pa makahanap na ibang kahalikan. Hinila niya ulit to pero hindi to kumilos. He caught her shoulder, leaning in with a goofy grin. Kung hindi lang ako engaged kay Juliet, you know what I'd do? Bumuntong hininga siya. Inirapan niya na lang imbes na sumagot. I'd marry you instead. You, my mysterious secret. Hindi natapos ang pagsasalita nito nang biglang sumuka. Para siyang sasabog sa inis.
Loko-loko, pakasalan daw siya? Wala sa katinoan kaya kung ano-ano lang sinasabi. Naku, kadiri pa ang ginawa nito sa kanya. Buwisit talaga ni Elliot. Inikot niya ang mga mata. Hinatak nito papasok sa front seat nang umakma itong magsasalita. Sumakay siya sa driver's seat. Pinaandar niya ang engine nang kumapit ito sa braso niya. Inalis niya kaagad yun. Tumawang sumandal ito at panay ang bulong sa sarili. Really like you, Rose. Di niya namalayan uminit na ang pisngi niya. Umiling siya para pigilan ang sarili. Lasing ito, hindi siya po pwedeng maniwala. Umasim ang mukha niyang pinalipad ang sasakyan nito. Sinulyapan niya ang boss. Hindi pa rin natutulog. Abot tenga ang ngiti nito. I will surely cancel that engagement. Pabalik-balik na sabi nito bago pinatong ng baba sa balikat niya. Nanayo ang balahibo niya. Kung hindi lamang siya nagmamaneho, kanina pa siya nito nilayasan. Pakakasalan kita, Rose. Pakakasalan kita. Tinulak niya ang mukha nito. Tumatawa tong nilipat ang sarili at dinikit sa bintana ang sarili. Bumuntong hininga siya bago tinuon ang sarili sa kalsada. Huminga siya na malalim habang inihila si Elliot patungo sa condo unit. Mabutit walang mga tao sa ganitong oras. Hindi sila makikita sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon. Pawisan siyang inangat paakyat ang katawan nito sa tuwing nadutulas ito. Nanggigil siya ng pinagmasdan ang magulo at itim nitong buhok. Wow, she's carrying the drunk billionaire. Ang bilyonaryong siraulo at nanghahalik kapag lasing. Pigil siyang napatawa. Walang kontrol nitong inangat ang mga braso. Nakangiting aso tong tumingin siya sabay kapit sa leeg niya. He's trying to hug her. Gumapang ang takot sa katawan niya. Hahalikan din ba siya nito? Niyakap siya nito. Umungol siyang tinulak ito papalayo. Nabangga muna to sa pader bago umupo sa carpeted na sahig. Nakokonsensya siya kaya hinila niya to palayo. Ipinagpag niya ang damit nito. I appreciate everything about you. Sablay nitong wika. Umiikot ang ulo nito hanggang sa humantong sa mukha niya. Aha, sure po kayo? Kinapa niya ang wallet nito. Sigurado nandun ang keycard. Bumungis-ngis ito na inaabot ang keycard sa kanya. Naalala siguro kahit lasing. Sinandal niya muna to sa pader habang binubuksan ang pinto. Naubusan yata siya ng pwersa sa pagbubuhat dito. Grabe ka, Mr. Elliot John Malyari. Ang bigat mo. Reklamo niya habang tinatahak ulit ito papunta sa kama. I am not that heavy. He mumbled into her hair, still trying to throw his arms around her. Maliit ka lang. Inikot niya ang mga mata bago to'y pinilit ipahigain sa kama na parang isang sako ng bigas. Great observation. Now stay there and sleep. Aakma na siya na siyang talikuran ito nang bigla nitong pigilan ang mga kamay niya. May ibang pinaplano ata to. Pumalatak siya at sinubukan makawala. Stay with me, bulong nito. Kinisap ang mga mata. Napanunok siya nang wala sa oras. Nanlalaki pa ang mga mata. Naku sir, kailangan ko na pong umuwi. Matulog na po kayo? No, ungol nito. Hinatak siya papalapit na tila pusa na gustong magpaaruga. Stay here. Grabe ka pala kaklingi kapag lasing. Bulong niya na sinusubukan tanggalin ang kamay nito. Hinila niya ang sarili pero bigla itong bumangon. Pinulupot ito ang braso sa kanya hanggang sa matagpuan niya ang sarili nang umibabaw na to sa kanya. Fine sir, I'll stay. Malalim siyang napabuntong hininga, natatakot sa susunod na mangyayari. Pero kung hahalikan mo ko, aalis ako. Umisi lang to at nilapit ang mukha sa mukha niya. Narinig niya ang malakas na pagbayon ng dibdib niya. Pigilin nga siyang pumikit habang nakakuyom ang mga palad. Umaasa na nalaman niyang nakasiksik na ang mukha nito sa leeg niya. Nakatulog ang mokong sa ibabaw niya. Wala siyang kawala ngayon. Bumaga siya ng hangin habang nakangiti. Fine, I'll stay. Sabi niya ulit na hinahagod ang buhok nito. Nagising si Rose mula sa liwanag na nanggagaling sa bintana. Bumungad sa kanya ang malinaw na kulay abo na mata ng kanyang boss. Nakatingin to sa kanya na may magulong ekspresyon. Ilang sandali siyang tahimik na nagtitigan hanggang sa matauhan ng binata. Tarantang sumisigaw to na wala pa sa 4:00, tumukso sa kama. Hawak ito ang kumot at dalidaling tinignan ng sarili.
Nakahinga to na maluwag ng malaman. Suot pa rin ang suot nito kagabi. Naging bato naman siya habang tulala itong pinagmamasdan. Binatukan niya ang sarili at sikretong tumawa. What happened last night? Pagak ang boses itong tanong. Namula rin ang pisngi. His usually confident demeanor had vanished, replaced by a boyish vulnerability.